Upang makaligtas ay kinakailangan ng isang batang lalaking ito ang pambihirang kakayahan, sa mundong ito ay pinananatili ang katatagan sa pamamagitan ng pagpapalakas sa malalakas at ang pinakamalalakas ang nakakakain ng mas marami, kaya't lalo nilang pinapataas ang kanilang espiritual na enerhiya. Ngunit isang sundalo ang nakaalam ng misteryosong kapangyarihan sa mundong ito, sa gitna ng isang labanan ay ipinaalam sa pinuno ng isang panig na ang kaliwang hanay ay mahusay na lumalaban at nagtatanggol sa plantasyon, ngunit ang kanang hanay ay napipilitang umatras. Sa gitna ng kaguluhan ng digmaan ay patuloy na nilalabanan ng mga tao ang pagsalakay ng mga higanteng primates na nagpapahirap sa mga linya ng depensa. Isa sa mga tagapagtanggol ay si Kai na nag-iisa sa harap ng isang kalahating tao at tinawag ang kanyang kasamahang si Manso para tumulong. Gayunpaman ay natalo si Kai at naiwan siyang walang depensa habang papalibutan siya ng mga bagong kalaban, habang si Manso naman ay inihagis palayo ng isang malakas na suntok at papunta na sana ang isang atake kay Kai, nang biglang isang lalaki ang umatake sa primate mula sa likod at niligtas siya. Matapos gawin ito ay ipinakilala ng mandirigma ang sarili niya bilang si Ala, ang panganay na anak ni Malakvizen at nagdiwang ang mga tao sa paligid sa pagdating ng kanilang Panginoon at pagod na sa walang katapusang pananakop ng mga unggoy, inutusan ni Ala ang mga kalaban na pagmasdan ang kapangyarihan ng Diyos ng lupa na nananahan sa kanya. Agad na nagliwanag ang banal na marka sa mukha ng marangal na lalaki na isang patunay sa lahat na taglay niya ang biyaya ng Diyos. Muling sumugod ang mga unggoy kaso mabilis na pinutol ni Ala ang braso ng una at ang ulo ng pangalawa. Sa sarili nilang wika ay binanggit ng isa sa mga primate sa kanyang mga kasama na umatras, habang siya naman mismo ang humarap upang labanan ang pinagpalang mandirigma. Ang unggoy na ito ay iba sa iba pa dahil taglay rin niya ang isang banal na marka na nagliliwanag sa kanyang mukha, na sa teorya ay magpapantay sa kanilang laban. Sa kumpiyansa ay sumugod ang kalahating tao ng buong galit. Ngunit hindi matatapatan ang bilis ni Ala na ginamit ang kanyang pambihirang bilis upang umilag ang lalaki sa isang malakas na atake habang mabilis na nagbigay ng isang malalim na hiwa sa kanyang kalaban, agad na tinapos ang laban ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng lahat. Dahil dito ay itinaas ng mga naninirahan sa Lag Village ang kanilang mga watawat at nagdiwang sa tagumpay habang tumakas ang mga natitirang unggoy matapos mamatay ang kanilang pinuno. Habang pinagmamasdan ang nakakatakot na kaguluhan sa larangan ng labanan, nagkomento si Manso kay Kai na muli silang nakaligtas sa isa pang araw. Sa gitna ng lahat ng ito ay kinuha ni Ala ang banal na bato mula sa katawan ng pinuno ng kalaban upang kainin ito, pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga kakampi na gawin din ito sa mga bato mula sa iba pang mga napatay na primates, matapos kainin ang substansya ay nabalot ng mapulang aura ang katawan ng Panginoon. Binagsak ni Manso ang isang banal na bato at ibinahagi ito sa kanyang mga kasamahan at bago kumain, nagpasalamat muna siya sa inang kalikasan at sa espiritu ng matapang na Diyos ng lupa na minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Habang nilulunok ng mga sundalo ang substansya ay naramdaman nila ang pagtaas ng kanilang espiritual na enerhiya. Ang pagkain ng ubod ng isang banal na bato ay nagpapalakas ng espiritual na enerhiya at nagpapalakas sa isang tao. Gustong kumuha pa ni Kai ngunit binalaan siya ni Manso na hindi iyon mangyayari dahil sila'y mga karaniwang sundalo lamang. Sa gitna ng pag-uusap nila ay lumapit ang isang mandirigma upang iulat kay Ala na ang iba pang mga bato ay ihahatid sa kastilyo. Sinabihan ni Master Basco at isang mas nakatatandang mandirigma, sina Manso at Kai na karamihan ng mga batong ito ay dapat ibigay sa mga tagapagdala ng basbas tulad ni Lord Ala. Pagkatapos ng lahat ay pinananatili ang katatagan ng mundo sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga malalakas at ganoon gumagana ang mundong ito. Sa pagkaalam nito ay nalungkot si Kai sa katotohanan na ang mga karaniwang sundalo tulad nila ay kailangang maging malakas nang hindi umaasa sa ganitong makapangyarihang mga yaman. Makalipas ang ilang sandali sa isang piging na dinaluhan ng mga residente ng Nayon, idineklara ng pinuno na matagal nang inaabuso ng mga kalahating tao ang mga lupain ng mga tao sa mga liblib na lugar tulad ng sa kanila, ngunit ang Lag ay matagumpay na naipagtanggol dahil sa tapang ng kanilang mga mandirigma. Ipinahayag niya na si Malekzin ay labis na ipinagmamalaki ang bawat isa sa kanila at pagod na sa mga mahabang talumpati. Gusto na lang ni Manso na makakain agad at sa kanyang kasiyahan, tinapos ni Mulok ang kanyang talumpati sa isang maikling panalangin ng pasasalamat kay Inang Kalikasan. Tuwang-tuwa si Manso at agad na sumugod sa pagkain subalit nahirapan si Manso sa isang bahagi ng pagkain na sobrang tigas at mahirap nguyain,
sa paligid niya ay may isa pang sundalo sa mesa na nais ding kumain ng kasing dami ng kanyang mga kasamahan. Isang kaibigan ang nagbiro na kailangan lang niyang magsumikap pa, samantala ay napansin ni Kai kung gaano kaswerte si Manso na nakakuha ng mas maraming pagkain kaysa sa kanya, sumagot naman ang kaibigan na hindi siya squad leader ng walang dahilan. Dahil dito ay nangako si Kai na magpapakahirap sa pagsasanay hanggang sa malugmok siya upang lumakas at makakain ng mas karapat-dapat na pagkain, tinutupad ang kanyang pangako at nagsanay ang batang mandirigma gamit ang kanyang sibat sa kalagitnaan ng gabi. Kaso nadapa siya at bumagsak ng nakatihaya sa lupa matapos magkamali sa isang hakbang, talagang hindi sapat ang kaunting pagkain na kanyang natatanggap at ika nga ng ating mga lola, ang walang laman na sako ay hindi makatayo ng tuwid. Galit na galit ay sumigaw ang batang lalaki na humihingi ng isang rice ball at sa mismong sandaling iyon, dumating si Manso at nagtanong kung ano raw ang isang rice ball. Ipinaliwanag ng kaibigan na basta na lang ito pumasok sa isip niya at bagamat hindi niya alam kung ano iyon, sigurado siyang masarap iyon at sumagot si Manso na minsan talaga'y nasisiraan ng bait ang bata, na sinang-ayunan naman ni Kai kahit hindi niya lubos na maintindihan kung bakit. Sa wakas ay hiniling ni Kai sa kanyang kaibigan na tingnan ang mga libingan sa nayon na nakalaan para sa mga taong may pamilya, at ikumpara ito sa mga libingan ng mga katulad niya na yaong mga walang magulang o kapatid. Ang mga ito ay simpleng mga sanga at bato na tinubuan na ng mga baging dahil wala namang nagdadalamati para sa kanila, dahil dito ay naniniwala si Kai na siya ay nakatakdang makalimutan at maging tapat, pakiramdam niya ay para bang hindi siya kailanman nabuhay sa nayon na iyon mula sa simula. Dito nagsimula ang kanyang matinding pangangailangan na huwag tanggapin ang ganitong realidad, kaya't ipinangako ng batang mandirigma na magiging kasing lakas siya ng makakaya at para magawa iyon, kailangan niyang kainin ang kakaunting pagkaing mayroon sila at magsanay ng higit pa kaysa sa kanino. Subalit hindi sapat ang lahat ng iyon para makaligtas at kailangan ni Kai ng isang bagay na makakatulong sa kanya upang manalo sa mga labanan na isang kasanayan na mag-aangat sa kanyang katayuan sa ibang antas. Habang nakikinig sa bawat salita ni Kai ay lalo lamang pinagtibay ni Manso ang kanyang paniniwala na ang batang ito ay nabubuhay sa isang mundong puno ng pantasya, samantala si Ala ay nasa gitna ng isang pag-uusap kasama ang kanyang kapatid na si Jose. Ayon sa pinagpalang mandirigma ay hindi inaasahan ng kanilang ama na gawin ng babae ang mga ginagawa niya, dahil ang mga kababaihan ng angkan ng Baron ay hindi kinakailangang matutong lumaban at habang sinasabi ito, kinuha ni Ala ang tungkod mula sa kamay ng kanyang kapatid at lumakad palayo. Nalungkot si Jose dahil sapagkat alam niyang kaya sana niyang makatulong sa nayon kung isa lamang siyang lalaki, balik kay Kai ay nagsasanay siya kasama ang kanilang squad leader, na maliwanag na sinabi sa kanya na hindi siya mananalo sa anumang laban kung palagi siyang umatras. Sa isang punto ng kanilang pagsasanay ay tinamaan si Kai at bumagsak siya kaso sa halip na tumama sa lupa, ang kanyang katawan ay lumubog sa isang mahiwagang dagat na natatakpan ng mga baga, biglang isang elektrikal na reaksyon ang bumabalot sa kanyang lumulutang na katawan, itinulak siya patungo sa isang modernong lungsod sa ibang mundo at habang ang kanyang kamay ay bumuo ng kakaibang enerhiya. Nagising si Kai sa mismong sandaling iyon at nagsimulang maniwala na siya ay naging biktima ng isang uri ng mahika, naisip ni Manso na lalo lamang nabaliw ang bata dahil sa pagkakabugbog, kaya humingi siya ng paumanhin. Subalit tumayo si Kai nang may kakaibang kumpiyansa at may ngiti sa kanyang mukha at mag-isa sa kanyang pag-iisip, na pagnilayan niya na muli siyang hinarap ng mga alaala ng mga bagay na hindi niya kailanman naranasan sa totoong buhay. Minsan ay nakakakita siya ng mga alaala na hindi niya alam o narinig pa noon at sa pagkakaalam niya, may mga tao talagang ganoon kaso wala siyang paraan para masabi sa kahit sino ang tungkol dito na kahit kay Manso. Sa katunayan mula sa mga alaala ring iyon nalaman ni Kai ang tungkol sa rice ball. Gayunpaman ay walang nagbago sa kanyang buhay kahit na totoo man o mahika ang mga iyon at sa totoo lang, hindi pa nakakita si Kai ng mahika sa buong buhay niya dahil iyon ay isang bagay na umiiral lamang sa mga kwento ng mga bata. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan patuloy na lumilitaw ang mga bagay na ito sa kanyang mga kakaibang pangitain, ngayon kung sakali mang magamit niya ang mga spell sa isang laban, siguradong hindi iyon magiging masama. Makalipas ang ilang oras ay natanggap ni Moak Vizen ang isang mensahe mula sa isa sa mga sinanay na agila ng nayon. Pagpasok niya sa kanyang bahay ay tinalakay niya kay Ula ang tungkol sa isang horde ng mga orc na lumitaw sa kagubatan sa kanluran, na nagpapahiwatig na ang labanan ay magaganap malapit sa Villabana.
Malapit na ang seremonya ng alyansa kaya't kailangang magmadali ang Villalag patungo roon at kahapon ay ang mga unggoy at ngayon naman ang mga orc, na handang magdulot ng panibagong sakit ng ulo. Nagreklamo si Moloko na hindi talaga nabibigyan ng panahon ang mga sundalo upang makapagpahinga. Ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang anak na tungkulin ng isang sundalo ang magmarcha at magbuwis ng dugo para ipagtanggol ang kanilang lupa ng walang pag-alinlangan, gayunpaman ay iginigiit pa rin ng pinuno na ang lahat ng mga taga-nayon ay mga anak ni Moloko. Hindi makatulog si Kai at nagkomento siya tungkol sa kabaliwan ng paglikha ng apoy gamit ang kanyang kamay. Sa tabi niya ay gusto namang maintindihan ni Manso kung ano na naman ang iniisip niya ngayon. Ipinaliwanag ni Kai na para siyang nag-iisip ng isang panaginip habang gising. Sabi naman ni Manso na baka hindi naman talaga iyon panaginip dahil minsan daw ay may isang naglalakbay na monghe sa isang lugar na lubos na madilim at walang apoy, ay tinaas lamang ang kanyang daliri at nagpatawag ng apoy upang gamitin itong ilaw. Namangha si Kai at agad na nagtanong kung totoo iyon, subalit sinabi ni Manso na isa lamang iyong kwentong narinig niya noon. Kinabukasan ay maaga pang umalis si Kai mula sa dormitoryo at iniisip ang narinig niya bago siya makatulog. Marahil sa hindi malamang dahilan kaya rin niyang maglabas ng apoy mula sa kanyang mga daliri, kung sakaling ang mahika nga ay gumagamit ng kapangyarihang mahika at kung iyon nga ang kaso, ang kapangyarihang ito ay nakukuha sa pamamagitan ng pagtipon ng misteryosong enerhiya na umiiral sa mundo. Ang mundong ginagalawan ni Kai ay gawa rin sa ganitong uri ng misteryosong kapangyarihan. Ang espiritual na enerhiya ay nasa loob ng bawat tao at tumataas kapag kumakain sila ng mga banal na bato. Kung makakakalap siya ng sapat na dami ng enerhiya ay marahil ay magugulat siya sa mga bagay na maaari niyang magawa. Upang subukan ang kanyang teorya ay unang nagtungo si Kai sa plantasyon sa likuran ng dormitoryo. Sinubukan na magpatawag ng apoy mula sa kanyang daliri sa pamamagitan ng pagbigkas ng isang utos kaso walang nangyari. Sinubukan niyang hawakan ang kanyang kamay gamit ang kabilang kamay at itoon ang buong isipan sa kanyang daliri, ngunit tila hindi sapat ang simpleng kagustuhan at ang tanong ngayon ay kung paano niya mapapalabas ang espiritual na enerhiya, kung isasaalang-alang na ang enerhiyang ito ay marahil nasa loob ng kanyang dibdib. Pinilit ni Kai na itoon ang isipan sa bahaging iyon ng kanyang katawan at naramdaman niya ang isang uri ng init sa lugar kung saan dapat naroon ang kanyang banal na bato. Hinayaan niya ang sarili na dalhin ng init na ito at muling itinuro ang daliri upang subukang maglabas ng apoy. Kaso sa lakas ng kanyang pagsisikap ay mas madali pang bumagsak ang kanyang puwitan kaysa makalikha ng apoy, samantala isang legion ng mga orc ang nagmamarcha papunta sa kanluran, nag-iiwan ng bakas ng mga napatay na tao sa kanilang daanan at hanggang sa marating nila ang paligid ng Valag. Hindi nagsayang ng oras si Master Basco nang matanggap niya ang isang mensahe mula sa Baron ng Villabana na nagsasabing minamanmanan ng kalaban na lahi ang kanilang mga galaw mula sa loob ng kagubatan. Sa isang pinagsamang operasyon ay nagkaisa ang mga sundalo mula sa dalawang nayon upang siyasatin ang gubat. Nang makita nila ang mga orc na nagkukubli at isang grupo ng mga human scout ang sumugod sa kanila na kabilang dito sina Kai at Manso, sa gitna ng labanan ay tinusok ni Manso sa dibdib ang unang kalaban at pinabagsak ito. Sinubukan na panatilihin ni Kai ang kanyang balanse sa gitna ng laban, ngunit nabundol siya ng isang kasamahan mula sa bana na inihagis sa kanya. Dahan-dahan na lumapit ang orc na responsable sa susunod nitong biktima na si Kai, na naipit sa ilalim ng patay na sundalo at hindi makawala ngunit bago pa man siya tuluyang mapatay, nailigtas si Kai ng tamaan ng maraming palaso ang halimaw. Galit na galit at inutusan ni Manso si Kai na tigilan ang kalokohan niya at habang nararamdaman ng batang mandirigma ang matinding sakit sa kanyang binti, samantala si Lord Ala ay mabilis na gumalaw sa gitna ng mga puno ng kagubatan, pinasadsad ang ulo ng isang orc sa lupa nang hindi man lang kinakailangang gumamit ng sandata. Sa parehong pagkakataon nang makita ng iba pang higanteng baboy ang nangyari sa kanilang kasamahan, agad silang nagsisitakas at hinabol sila ni Ala at may isang sundalo na naisip na habulin ang mga kalaban ngunit pinigilan siya ng isang kasama, sinasabing wala rin itong silbi dahil hindi na sila makita ng mga mata ni Lord Ala. Napilitan si Manso na buhatin ang kanyang nasugatan na kasamahan na humihingi ng paumanhin sa gulong na kanyang idinulot, biglang iniulat ng isang sundalo na iniwan na ni Lord Ala ang lugar na ito sa mga sundalo, na ikinagulat ng squad leader dahil marami pang natitirang orc sa paligid. Hiniling ni Kai sa kanyang kaibigan na iwanan na lang siya roon, ngunit syempre ay tumanggi si Manso at patuloy siyang binuhat pabalik sa base.
Inutusan ni Master Basco ang natitirang mga koponan na magsikalat at tumakbo ng magkakahiwalay upang hindi sila kayang habulin ng mga orc. Sa kamalas-malasan ng batang sugatan at isang orc ang tahimik na sumusunod sa kanila, mabagal lang para paglaruan sila, alam nitong mamamatay din sila kung walang magbabago, at dahil dito ay muling nakiusap si Kai kay Manso na iwanan na lamang siya. Pagkatapos ng lahat ay gagawin din ni Manso ang parehong bagay kung baliktad ang sitwasyon. Malungkot sa mapait na katotohanan at nangako ang kaalyado na agawin niya ang mga baging sa puntod ni Kai na saka siya tumakbo palayo. Habang umaalis si Manso ay bumalik naman si Kai sa gitna ng unos na kung saan nagsisitakbuhan at namamatay ang kanyang mga kasamahan sa kamay ng mga kalaban na kalahating tao. Samantala ay matigas ang loob ng binata at tinatanggihan niyang mamatay at paulit-ulit na ipinapaalala ito sa kanyang sarili habang dumadaloy sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang buhay. Hindi nagtagal ay tumigil siya nang maramdaman ang presensya ng kanyang humahabol. Sumigaw siya at hinamon ang kalaban na lumantad at harapin siya. Bilang huling pag-asa ay sinubukan ng tao na magpalabas ng mahika mula sa kanyang daliri, ngunit walang nangyari at biglang lumipad ang isang machete patungo sa batang lalaki at tumama sa kanyang balikat, nagpaalab ng mga munting sulyap ng kuryente mula sa kanyang hintuturo. Sumugod ang orc na naghagis ng machete at mahigpit na sinasakal si Kai, ngunit patuloy na tumanggi si Kai na mamatay at ayaw niyang mamatay ang kanyang espiritual na enerhiya sa lugar na iyon, dahil dito ay nagsimulang uminit ng matindi ang kanyang dibdib, hanggang sa nagliyab ito ng mas malalakas na sulyap sa kanyang daliri. Itinuro ni Kai ang kanyang daliri sa kaaway at inutusan ang sarili na gamitin ang apoy na mahika, at iyon nga ang nangyari, isang malakas na apoy ang sumirit mula sa kanyang daliri. Tumama sa mukha ng higanteng baboy at pinilit itong mapakawalan siya. Sa huli ay sinubukan pa ng orc na bumalik sa laban, ngunit bumagsak din ang orc dahil sa kanyang mga sugat. Pinagmamasdan ni Kai ang nangyari, na nanatiling mangha at labis na ipinagmamalaki ang sarili. Gayunpaman ay hindi pa rin niya makontrol ang apoy na bumabalot sa kanyang kamay at patuloy na nasusunog ang kanyang katawan, lalong lumala ang sitwasyon nang bigla siyang bumagsak sa lupa nang hindi niya alam kung bakit. Nagsimulang sakupin ng malamig na hangin ang kanyang katawan at para bang unti-unting sinisip-sip ang kanyang buhay na bunga ng labis na paggamit ng espiritual na enerhiya. Naisip ni Kai na baka mamatay na siya roon, at dahil nagawa niyang sindihan ang apoy, inisip niyang baka kaya rin niyang patayin ang apoy na natitira sa kanyang daliri na marahil sa pamamagitan ng tubig. Naalala rin niya na ang espiritual na enerhiya ay dumadaloy na parang tubig at kinakailangang isasara ang imahinasyon na tarangkahan upang pigilan ang daloy nito. Sa hindi pa sapat na hirap ay nagawang bumangon ni Bork at muli siyang tinarget. Sa gitna ng buhay o kamatayang pagharap ay isinara ni Kai ang mga tarangkahan ng kanyang isipan at pinigilan ang pagdaloy ng tubig na nagpapakain sa apoy sa kanyang daliri. Gayunpaman dahil sa matinding panghihina ay kinuha siya ng orc at isinakay sa balikat nito nang hindi siya makapanlaban. Halos hindi na makakita si Kai dahil sa kanyang mga sugat, dinala siya ng orc sa gilid ng isang bangin upang tapusin ang kanyang buhay. Ngunit dahil mamamatay na rin naman siya at huminga si Kai ng malalim at gamit ang kanyang kutsilyo, hiniwa ang tiyan ng kanyang kalaban at sa paggalaw na iyon ay parehong bumagsak si Kai at ang orc mula sa bangin at tuluyang lumubog sa tubig sa ibaba. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood, hanggang sa muli.